ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y naririto sapagkat tayo'y inanyayahan at tinipon ng Diyos, sapagkat lubha siyang maawain at mapagmahal. Kaya nga't magpasalamat tayo sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at hilingin natin sa Kanya na dalhin ang ating mga dasal at alay sa puso ng Ama. Bilang paghahanda sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong manananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitaywan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ako'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kaalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikaos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o ang magutom, ang kasaganaan o ang kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman,
Ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin at buwat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinabuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin, at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, ano pat napuno ang ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mainit at mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kong naririto at kasama natin online. Sama-sama po nating papurihan ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Pakibati naman po ang inyong mga katabi. Good afternoon. Alam ko po tayong mga Pilipino ay mahilig maghanda, mahilig sa party. Kahit anong okasyon, maghahanda. Kahit minsan ay gipit, kapag may mahalagang tagumpay sa buhay o sa buhay ng kapamilya, alam ko kahit simple, ay maghahanda tayo. Ang tanong ko, kapag tayo ay naghanda, siyempre tayo ay nag-iimbita. Hindi ba masasaktan tayo kapag hindi nagpunta yung ating inimbita? Inimbitahan natin sila kasi para sa atin, mahalagang tao sila sa buhay natin. Gusto natin kasama sila sa ating pagdiriwang, sa ating pagse-celebrate ng magandang tagumpay sa buhay natin. Masakit po, di ba? Kapag yung mahalagang tao para sa inyo, wala kapag inimbitahan ninyo. Oo, baka mahalaga nga sila para sa inyo, pero ang tanong, mahalaga ba kayo para sa kanila? Baka hindi. Kasi kung mahalaga ang isang tao para sa inyo, tapos may invitation sila sa inyo, gagawa kayo ng paraan para makapunta sa invitation nila. Kayo mismo, dahil mahalaga sila para sa inyo, mag-a-adjust ng inyong oras para makapunta sa invitation nila. Pwede pa kayong mag-cancel ng ibang lakad dahil mas mahalaga sila kaysa sa iba. Kapag mahalaga, inuuna natin. Kapag mahalaga, hindi natin pinapalampas. Kapag mahalaga, binibigyan natin ng panahon. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, mahalaga ba ang Diyos para sa inyo? Mahalaga ba ang poong Jesus Nazareno para sa inyo? Kung mahalaga po, iparinig natin sa pamamagitan ng palakpak. Ayan po, dinig na dinig ko na mahalaga sa inyo ang Diyos. At kung mahalaga ang Diyos, palaging tandaan, uunahin, hindi papalampasin, at palaging bibigyan ng panahon. Ang ipinapahayag po ng mga pagbasa sa atin sa linggong ito ay ito, mayroon tayong Diyos na naghahanda ng piging para sa lahat. Naghahanda yung Diyos ng masayang party para sa ating lahat. Lahat tayo ay inaanyayahan niya kasi lahat tayo mahalaga para sa Diyos. Mahalaga ka para sa Diyos, kaya ka inaanyayahan ng Diyos sa kanyang piging. Narinig natin sa Ebanghelyo, isang piging sa kasal, yung paanyaya. Ito raw ay sumasalamin sa paanyaya ng Diyos sa piging sa kalangitan. Kasal ang ginamit na imahe dahil ang kasal ay pagdiriwang ng pagmamahalan. At iyon ang itinutukoy ng piging sa kalangitan, pagdiriwang ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Ano po yung nagiging problema? Maganda po yung paanyaya ng Diyos. Ngunit narinig natin sa Ebanghelyo, may mga inimbitahan, ayaw naman magpunta. Yung ibang inimbitahan, may kanya-kanyang lakad. Yung iba naman, naging bayolente pa sa mga nautusan na mag-imbita. Parang ayaw nila na mapakialaman sila. Magandang tingnan po yung ating mga sarili sa mga taong naimbitahan sa Ebanghelyo. Tandaan, tayong lahat po, bukod sa paanyaya sa piging sa kalangitan, tuwing araw ng linggo, ay iniimbitahan din sa piging ng Panginoon dito sa simbahan, sa misa, kung saan nais tayong tipunin ng Panginoon upang busugin sa salita at sa pagkaing nagbibigay buhay. Ang tanong sa atin, may mga pagkakataon ba na tinatanggihan natin yung imbitasyon ni Jesus? May mga pagkakataon ba na sinasabi natin, sa susunod na lang po ako pupunta, may mga gagawin po muna akong iba. O kaya naman, kapag may natira na lang akong oras,
After kong magawa lahat ng iba kong gagawin, tsaka na lang ako pupunta. Sa tingin ko naman po, ay wala kayo sa mga taong iyon sa Ebanghelyo. Kaya kayo naririto. Kaya kayo nagbibigay ng panahon sa ating Panginoon. Pero narinig din natin sa Ebanghelyo, mayroong ding pumunta, dumating sa paanyaya ng Panginoon. Pero kalaunan, pinaalis. Bakit? Kasi hindi siya nakabihis ng ayon sa pagdiriwang. Hindi nakadamit ng maayos. Hindi siya handa sa handaang inihanda ng Panginoon. Ano pong sinasabi sa atin ito? Hindi sapat na pupunta tayo. Hindi lang sapat na papaunlakan natin yung paanyaya ng Panginoon. Dapat din pinaghahandaan natin yung ating pagharap sa ating Panginoon. Hindi ba kapag tayo ay nagsisimba, nagdadamit tayo ng maayos, minsan nga, meron pa tayong nakatabing damit na pangsimba. Hindi po ba kapag tayo ay may lakad kasama yung mahalagang tao sa buhay natin, hindi ba pinipili natin mag-ayos ng maayos talaga upang tayo ay maging presentable? Pero mga kapatid, pinapaalala din sa atin na hindi lamang dapat yung panlabas, yung ating paghahandaan. Dapat mas ayusin natin yung ating kalooban, yung ating katauhan, bago pumunta sa piging na inihanda ng Diyos tuwing linggo at sa piging na inihanda ng Diyos sa dulo ng ating mga buhay sa kalangitan. At paano po tayo maghahanda? Sa pamamagitan po ng pagsasaayos ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng pagbabago patungo sa kabutihan. Mga kapatid, paalala ko po sa inyo, sa panahon po ng ating binyag, tayo ay ginawang malinis na. Inihanda na tayo simula pa lang noon ng Panginoon. At isa po sa mga simbolong ginagamit natin ay puting damit. Paalala na tayo ay malinis at may paanyaya po yung pagsusuot sa atin ng puting damit. Nawa, panatilihin natin yung kalinisan na binigay sa simula pa lamang ng ating mga buhay. Pero aminin po natin, talagang dadating yung mga panahon na tayo ay marurumihan. Ang Panginoon po, nagbibigay pa rin ng pagkakataon para tayo ay makapaglinis ng ating mga sarili, ng ating mga katauhan, para tayo ay maging handa sa pagharap sa Kanya, lalong-lalo na sa mga sakramento ng kumpisal, paglilinis ng ating kalooban, sakramento ng Eucharistia, patuloy na pagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay maging handa sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, may Diyos na pinaghahandaan tayong lahat. Nawa tayo rin ay maghanda ng ating mga sarili para makasama siyang maligaya, magpasawalang hanggan. At hayaan niyo pong tapusin ko po ang aking pagninilay sa isang kwentong ito. Sa isa pong parokya ng kaibigan kong pari, nauso sa kanila na kapag may birthday yung batang naglilingkod sa parokya, ang request ng bata ay mag-birthday sa 3rd floor ng kumbento. Yung 3rd floor po ng kumbento ay isang hall na pwedeng talagang dausan ng paghahanda. Mas mura kaysa mag-birthday sa Jollibee at mas maraming pwedeng magkasya kung mag-birthday man sa bahay nila. Siyempre, pipiliin na lamang sa 3rd floor. At isang araw daw, ang nag-request kay Father ay ang kapatid ng isang sakristan. Ang pangalan niya po ay Queenie. Si Queenie po ay lumapit kay Father. Sabi niya kay Father, Father, pwede ba akong mag-celebrate ng aking birthday sa 3rd floor? Pumayag si Father at sakto, nung araw na iyon ay may nagbigay ng pang-spaghetti. At yun po yung inihanda para kay Queenie. Nung araw na po ng birthday ni Queenie, ang daming bisitang mga batang naglilingkod sa parokya. Tuwang-tuwa si Queenie. Tapos nakahanda na rin yung spaghetti inihanda ng parokya para sa kanya.
para sila ay may mapagsasaluhan. Tapos biglang kinantahan si Queenie at may cake na surprise para kay Queenie. Nung kumakanta na sila ng happy birthday, unti-unting nawala si Queenie. Nagtago na pala sa ilalim ng lamesa. Nakita ni Father, iyak nang iyak si Queenie. Tinanong niya, bakit ka umiiyak? Kasi daw, first time pala niyang may malaking cake sa kanyang birthday. At first time niyang maraming kaibigan na umattend ng birthday niya. Sabi ni Father, isang araw siguro, babalikan ni Queenie yung karanasan ng masayang birthday sa 3rd floor. Sasabihin niya, yung pinakamasayang birthday ko nangyari sa simbahan. Masayang salo-salo po yung gustong ialay ng Diyos para sa ating lahat. Masayang pagsasama-sama. Siguro hindi pa natin nararanasan kasi hindi pa tayo lubos na tumutugon at naghahanda ng ating sarili sa paghahanda ng Diyos para sa ating lahat. Kaya, mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Andito na tayo. Ibigay nyo na yung inyong mga sarili. Hayaan nyong baguhin na kayo ng Panginoon upang maging handa tayo, bawat isa, sa inihandang tahanan niya para sa ating lahat sa kalangitan. Mga kabataan, mamaya po makikita natin sa ilang sandali ang pagpapanibago ng pangako ng mga kabataan na maglingkod sa ating Poong Jesus Nazareno. Ito, mga kabataan, ay isang paraan ng paghahanda sa atin sa paanyaya ng Diyos na tayo ay maging maayos kapag nakakaharap natin ang Panginoon. At isa pa pong paanyaya sa ating lahat, mga kabataan, na naglilingkod dito sa ating parokya. Pinapaanyayahan din kayo ng Panginoon na tumawag pa ng maraming tao na hindi nakakarinig ng paanyaya ng Panginoon na pumunta sa kaniyang piging na inihanda. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito po yung ating panalangin sa Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, salamat sa paghahanda ng masayang piging para sa amin. Salamat sa patuloy na pag-anyaya kahit madalas kami ay tumatanggi at nagtatago. Patuloy niyo po kaming tulungang maghanda upang patuloy kaming hindi mawala sa aming paglalakbay sa buhay na ito, papunta sa inihanda mong tahanan sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Reverend Father Rufino Jun Sescon Jr., ikanalulugod ko pong ipakilala sa inyo at sa bayan ng Diyos ang mga nagsisilbing pinuno ng Parish Youth Ministry at Youth Council ng Basilica Minor ng Jesus Nazareno, Parokya ni San Juan Bautista,
aanyayahan ko pong ipakilala ng ating head lay servant na si John Michael Baluyot ang ating mga Parish Youth Ministry Council. PYM Internal Vice Head Lay, Franz Henrich R. Niemer. PYM External Vice Head Lay, Richelle Joy A. de los Angeles. PYM Secretary, Kyla J. Oliveros. Public Information Officer, Jerica Isabel C. Masculino. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsiupo po muna. Mula sa ating PYM committees, PYM Choir Committee, PYM Dance Committee, PYM Theater Committee, PYM Liturgy Committee, PYM Logistics Committee, and PYM Media Committee. Mula naman po sa ating Parish Youth Council, mula sa mga grupo ng Hijos del Nazareno Kabataan, HDN Kabataan Anpon, HDN Kabataan Basilica, HDN Kabataan Bukluran, HDN Kabataan Sentral, HDN Kabataan MBBN, HDN Kabataan NPJN. At gayon din po mula sa Ministry of Altar Servers. At mula sa Quiapo Church Youth Servant Leadership and Educational Program, YSLEP. Bilang mga piniling kinatawan ng simbahan at mamumuno sa Parish Youth Ministry at Parish Youth Council, inaanyayahan ko kayong sariwain ang inyong pangako sa harap ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at sa ating patrong si San Juan Bautista, ang inyong buong pusong paglilingkod sa simbahan at komunidad na ito. Mga kapwa kong tagapaglingkod sa Parish Youth Ministry at Parish Youth Council, itaas ang kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang ating pangangako. Ako, si John Michael Baluyot, hinirang bilang head lay servant, ay kinikilala ng komunidad at ng simbahan bilang isang tagapaglingkod ng Quiapo Church, Parish Youth Ministry at Youth Council. Buong puso akong nangangako na pagsisilbihan ang komunidad ng kabataan ng Quiapo Church na ipinagkatiwala sa akin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya upang sundin ang lahat ng batas at gabay sa Parish Youth Ministry. Gagawin ang mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa akin at magsisilbing mabuting halimbawa ng Kristiyanong kabataan sa lahat. Tulungan at kalugdan nawa ako ng Diyos. Bilang kinatawan ng simbahan at ng komunidad na ito, malugod kong tinatanggap ang inyong mga pangako. Ngayon naman, maaring tumayo ang lahat ng kasapi ng Parish Youth Ministry at Parish Youth Council, kasama na ang mga kabataan ng lahat ng nagsisilbing ministry at organisasyon.
Mga ginigiliw kong kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ang kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod. Ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana. Kayo ba ay nangangakong maglaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa banal na misa? Opo, nangangako kami. Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng Parish Youth Ministry at ng Parish Youth Council at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ng tungkuling sa inyo ay iaatas? Opo, nangangako kami. Kayo ba'y nangangakong palaging magdadasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Opo, nangangako kami. Nawa ang makapangyarihan Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkaloob na kayo ay laging maging matapat. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalingay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan niyo po ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga kabataang lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Nazareno, sa palaging pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin.
para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa kanya, buhay at nagaganap ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinhaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pagkinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at spiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang masasangkot sa buhay at misyon ng simbahan, sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang, nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtakpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating nagtitipong ngayong nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano, sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus, ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Pagdasal natin ang kapayapaan sa Israel matapos na ang digmaan at ibulong natin ngayon sa Panginoon ng iba pa nating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hiling at nilalayon. Ikaw na nakababati ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa aming tunay na hantungan sa piling mo, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ika'y pinagtaksila ng sangkatauhan, ika'y patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapatumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na kisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po tayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal, Santa Teresa ng Avila, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, dasalin natin ngayon ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang laging naghahanda ng biyaya para sa atin. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tinapay ng buhay.
walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan. Pasensya na po kung hindi umaandar po yung isang electric pan natin na ayusin na po yan, kaya konting sakripisyo lang po at patuloy po nating sinasaayos ang lahat para maging handa tayo sa pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda
sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Salamat din kay Father Robert at kay Reverend Jess Madrid na siyang nagpapastol sa ating mga kabataan. Kaya kasama si Brother Genesis. Thank you, Reverend. At sa mga pinuno. At salamat din po sa mga magulang, mga pamilya na pinapayagan niyo po ang ating mga kabataan na pumunta at maglingkod sa simbahan. Kaya sa mga magulang at guardians po ng ating kabataan, salamat din po. Palakpakan natin sila. At ang ating simbahan ay buhay na buhay sapagkat maraming mga kabataan na nagtatalaga ng kanilang sarili at sa araw na ito, sinariwa nila ang kanilang pangako sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan uli natin ng masigabong palakpakan ng ating mga kabataan. At sana pagkatapos nyo sa kabataan, tuloy pa rin ang paglingkod dahil marami pa rin tayong mga ministries at organizations dito sa Quiapo. Pagdasal natin ang bawat isa na lagi tayong maging handa sa paanyaya at inihanda sa atin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Ama sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay nagayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na sinugo sa takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa ikapagbubuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilalanin ang mga tanda ng panahon, upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.